Paalala rin po pala sa mga kababayan natin, basta may na-monitor tayong bagyo at nagpalabas po tayo ng tinatawag nating Tropical Cyclone Bulletin, ay kailangan po bigyan natin ng agarang atensyon at sundin natin yung magiging payo ng ating mga local government officials regarding sa paghahanda sa mga bagyong mamomonitor at posibleng makaapekto sa inyong lokalidad sa mga darating na araw. Well, unang-una nasa panahon na po tayo ng tag-ulan at panahon na kung saan magiging madalas ang mga bagyo na posibleng direktang makaapekto sa ating bansa. Ang pinakamahalaga po nating tool para maiwasan yung mga posibleng sakuna or hazards na dala nito ay yung kaalaman natin sa pinaka-latest information about the weather, lalong-lalo pag may binabantayan tayong bagyo. Pangalawa, dapat yung impormasyon manggagaling lamang sa otorisadong mga organization. Ang Pag-asa po ang official National Meteorological and Hydrological Services provider sa ating bansa. Lahat po ng official weather forecast sa Pag-asa po nanggagaling, kaya mangyari po if talagang isa sa mga layunin niyo ay mag-share ng mga mahalagang impormasyon sa inyong social media account in terms of weather and climate, mangyari naman po share ang aming official information, lalong-lalo na kung may bagyo. At pangatlo, syempre, nandyan dapat yung pakipag-cooperate natin sa ating mga local government official in terms of paghahanda sa mga posibleng bagyo na maapekto sa ating lokalidad. Ano pa ba ang mga dapat ihanda kapag may paparating na bagyo? Kung alam natin may paparating na bagyo, bago dumating ang bagyo, dapat maghanda tayo ng mga bagay-bagay, basic necessities. For example, pagkain, inumin, and then even yung i-charge natin ating mga mobile devices, yung ating mga portable radio, dahil yung mga balita po pag may panahon ng bagyo ay napakalaking bagay para maging updated tayo. And also yung mga dokumento na nagpapatunay ng ating mga identification, dapat nakatago rin po yan. And yun nga, makipag-cooperate sa inyong local government. For example, nagkaroon ng announcement na ganitong paghandaan dapat natin gawin, dapat sundin po natin at makipag-cooperate po tayo ng maayos. Kapag kasagsagan naman ng bagyo, manatili sa loob ng bahay dahil nga nagawa niyo yung unang step, yung paghanda bago dumating yung bagyo. Hopefully, during the kasagsagan ng bagyo sa inyong lugar ay nakapag-store po tayo ng enough supplies hanggang sa matapos yung epekto nito sa ating lugar. Continuous monitoring sa latest information sa bagyo at yun nga, iwasan din natin na lumabas ng bahay kapag kasagsagan po ng bagyo kung hindi naman kinakailangan talaga. And then of course, after ng bagyo, makinig pa rin po tayo sa latest information regarding the status. Tingnan din po natin ano ba yung naganap sa ating paligid. Alamin po natin yung mga lugar na safe at hindi safe puntahan, lalong-lalo kung may mga nagtumbang poste ng kuryente, puno, or may mga nakaharang pang debris sa ating mga lansangan para at mahirapan na makapasok yung mga rescue and relief operation ng ating mga local government.